King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 881. Tatlong gawain sa hinaharap. Ang Jiaofeng mula sa nakaraan ay wala na. Sa pangalan ko, ako si Jiaofeng, ang left-eyed heavenly emperor ng Kang Ocean. Umalangaw-ngaw ang boses sa langit at lupa at sa dimensyon ng kaluluwa. Ang lahat ng matatalinong nilalang, kabilang ang mga hindi tao, sa loob ng ilang libong milya ay maaaring maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Nang marinig ang boses na ito, nanginginig ang mga eksperto na naruroon tulad nina Emperor Ling Qiong, King Luyon, Duke Nanfeng, at Tai Litian. Ang boses ni Jiaofeng ay isang anunsyo upang ipahayag ang totoo sa kanya. Ang orihinal na Jiaofeng ay nawala, at bagaman si Jiaofeng ay nagmana ng kanyang katawan, sila ay dalawang magkaibang tao. Si Jiaofeng ay hindi gustong mamuhay sa ilalim ng pagkakakilanlan ng ibang tao. At saka, malapit nang malantad ang tunay niyang pagkatao, kaya hindi na niya ito maitatago kahit gustuhin pa niya. Kaya ganyan yan. Ang mga elder at mga disipulo na pamilyar kay Jiaofeng ay naunawaan at napabuntong hininga sa kanilang mga puso habang lumilitaw ang mga komplikadong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kung iisipin, halatang totoo. Paano magkakaroon ng isang kababalaghan sa mundo na nagawa niyang makalusot mula sa True Spirit Realm at maging isang hari na maaaring pumatay sa mga emperor sa loob ng isang taon? Nakalutas ito ng maraming mga hinala. Naunawaan ni Duke Nanfeng. Sa mundo ng cultivation, hindi masyadong bihira o kakaiba para sa mga nakarating sa Void God Realm na magnakaw ng katawan at muling mag-cultivate. Dati, nang si Jiaofeng ay nagiging malapit kay Prinsesa Yuking at pinagaling ang Cloud Silk Saint Butterfly, nagpadala si Duke Nanfeng ng mga tao upang alamin ang tungkol sa kanyang nakaraan, at ang resulta ay nagpakita na ang nakaraan ni Jiaofeng ay puno ng mga kaina-hinalang punto. Ngayong nahayag ang tunay na pagkakakilanlan ni Jiaofeng, lahat ay may katuturan. Ito. Anong nangyayari? Nagbago ang ekspresyon ni Tai Litian. Natigilan siya sa biglaang pagliko nito. Shua. Ikanaway ni Tai Litian ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang matandang figure mula sa kanyang little world. Si Lolo Zhao iyon. Ganyan talaga. Mapait na ngumiti si Lolo Zhao na may masalimuot na ekspresyon. Pinatay si Fenger ng pamilya Yin, at kinuha ng isang eksperto ang kanyang katawan. Kung gayon ang bloodline ng Blood Devil Son. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Tai Litian. Ang pinaka-inaalala niya ay ang perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Wala siyang pakialam sa orihinal na buhay o kamatayan ni Jiaofeng. Ang bloodline ng Blood Devil Son ay lumitaw lamang pagkatapos na pumalit ang ekspertong iyon. Matapat na sagot ni Lolo Zhao. Bagamat ang orihinal na Jiaofeng ay medyo may talino, wala siyang ganoong kalakas na bloodline hanggang sa kinuha ni Jiaofeng ang katawan. Nang marinig iyon, hindi napigilan ni Tai Litian na mag-isip. Naghinala siya na may nangyari pagkatapos pumalit si Jiaofeng na nagpagising sa nakatagong bloodline. Maaaring may posibilidad na si Jiaofeng mismo ay may isang uri ng lihim na pamamaraan na maaaring gumising at magbago ng mga bloodline. Sa totoo lang, karamihan sa mga nilalang sa mundo ay may mga bloodline, ngunit ang ilan ay maaaring lubhang mahina o nakatago. Malamang na hindi sila madyay gising. Si Jiaofeng na ito ay talagang isang eksperto noon. Siya ay hindi bababa sa isang Peak Emperor o kahit isang Mystic Light Realm Sacred Lord dati. Huminga ng malalim si Tai Litian. Ang sitwasyon ay naging komplikado na. Dahil ang orihinal na katawan ni Jiaofeng ay kinuha ng iba, kung gayon ay malinaw na wala siyang tunay na nararamdaman para sa Yunling Zhao family o sa Tai family. Nangangahulugan ito na ang pagbabalik sa kanya sa Tai family ay magiging lubhang mahirap. Senior Marshal Brother Guang Tian. Si Jiaofeng ay buong pagmamalaki na nakatayo sa hangin habang nakakulong siya sa isang nakatatakot na figure sa karamihan sa ibaba. Arg! Halos lumipad ang kaluluwa ni Senior Marshal Brother Guang Tian sa takot, at lumuhad siya sa lupa. Malamig na ngumisi si Jiaofeng habang tinakpan ng magnificent power ang figure sa ibaba. Milord, patawarin mo ako. Emperor Zhao, pakiusap. Hindi man lang lumaban si Senior Marshal Brother Guang Tian. Hinayaan lang niya ang kapangyarihan na dalhin siya sa hangin. Walang sino man mula sa 10,000 Sacred Clan ang nangahas na pigilan siya, kasama na ang amo ni Guang Tian, si Haring Liu Qiong.
Nagbago ang ekspresyon ng huli, ngunit wala siyang lakas ng loob na gumawa ng kahit ano. Namatay ang orihinal na Zhao Feng dahil sa iyo at sa pamilya Yin. Bilang bagong may-ari ng katawan na ito, siguradong hindi kita bibitawan. Ngumiti si Zhao Feng. Dahil ang katotohanan ay nabuksan na, ang oras ay hinog na. Hindi inisip ni Zhao Feng na lutisin ang lahat ng sabay-sabay. Namutla ang mukha ni Senior Marshal Brother Guang Tian, at wala siyang kakayahang magsinungaling o makipagtalo sa ilalim ng layunin ni Zhao Feng. Mamatay. Sa isang pag-iisip, dinurog ni Zhao Feng ang Senior Marshal Brother Guang Tian gamit ang kapangyarihan ng langit at lupa. Ang magnificent power ay nabuo mula sa kapangyarihan ng langit at lupa. Sa pag-abot sa antas ng Emperor, ang kaluluwa ay mag-evolve, at ang isa ay makakatawag ng higit pang magnificent power. Para sa mga nasa Mystic Light Realm, naabot nila ang isang hindi kapani-paniwalang antas. Tila, kahit ang kanilang True Yuan ay maaaring mabuo mula sa kapangyarihan ng langit at lupa. Sa antas na iyon, ang anumang pag-iisip o pagkilos mula sa kanila ay maaaring sugpuin ang mga mortal, at ito ay halos nasa domain ng mga Diyos. Siyempre, kaunti lang ang alam ni Zhao Feng tungkol sa ganoong bagay. Bagamat nakilala niya ang Sacred Lord Level B Empress sa Exiyang Palace, ang buong layunin nito sa buhay ay magparami, kaya wala itong masyadong malakas na battle power. Nagkaroon ito ng hilaw na kapangyarihan, ngunit hindi talaga nito alam kung paano ito gamitin. Boom! Sa ilalim ng nanginginig na magnificent power, napatay si Senior Marshal Brother Guang Tian. Ang lahat ng nasa ibaba ng mga hari ay mga langgam. Kahit na sa napakalaking sona ng kontinente, ang Void God Realm Kings ay hindi maabot na pag-iral para sa bilyon-bilyon at bilyon-bilyong mga cultivator. Sa mga normal na lugar, walang masyadong hari, ngunit habang lumalakas si Zhao Feng, mas malakas din ang mga taong makakasalubong niya. Klop, klop. Ang ilan sa mga disipulo tulad ni Huang Yanho, Wang Yuan, at kasama mula sa 10,000 Sacred Clan ay biglang lumuhad. Lord Zhao, patawarin mo kami. Ang mga taong ito ay nagkaroon ng alitan kay Zhao Feng sa nakaraan at ngayon ay humihingi ng tawad. Walang sino man mula sa 10,000 Sacred Clan ang nakapigil kay Zhao Feng. Isinasantabi ang mga normal na disipulo, maaari pang ang patayin ni Zhao Feng ang mga hari kung gusto niya. Noong pinatay ni Zhao Feng si Senior Marshal Brother Guang ngayon, ang sariling amo ng huli na si Haring Liu Qiong ay hindi man lang nang ahas na sabihin o pigilan siya. Bagamat si Senior Marshal Brother Guang ay isa lamang in-name na disipulo sa kanya, sapat pa rin iyon para makita kung gaano kalakas si Zhao Feng. Dahil ang orihinal na Zhao Feng ay pumanaw na, ako ngayon ay magbibitiw sa 10,000 Sacred Clan. Isang walang emosyong boses ang umalangaw-ngaw sa 10,000 Sacred Clan. Hindi nag-abala si Zhao Feng tungkol kay Huang Yanho at sa kumpanya. Maliit na away lang ng mga disipulo ang awayan kanina kaya hindi niya ito isinapuso. Pagbibitiw sa 10,000 Sacred Clan. Ang mga puso ng mga disipulo, mga hari, at mga emperor ay nanginginig. Kailangang sabihin ng isa na ito ay isang malaking dagok sa 10,000 Sacred Clan kung ang isang eksperto ay umalis sa 10,000 Sacred Clan. Gayunpaman, kakaunting bilang lamang ng mga tao ang nakahula kung ano ang sinusubukang gawin ni Zhao Feng. Ang purple-haired demonic duo ay nakasakit ng napakaraming puwersa sa Divine Illusion Dimension, at ang maliit na 10,000 Sacred Clan ay hindi makayanan ang init. Bagamat tila si Zhao Feng ay kumikilos ng walang emosyon, talagang pinuputol niya ang relasyon sa 10,000 Sacred Clan sa pag-asang walang susunod sa kanila. Ang Zhao Feng na ito ay tiyak na may sariling mga prinsipyo. Ngunit ang titulong Left-Eyed Heavenly Emperor ay medyo pamilyar. Si Duke Nanfeng ay may ekspresyon na nagpupuri habang nagsimula siyang mag-isip. Ang Kang Ocean ay medyo malayo sa Continent Zone, at mayroon ding nanlinsi sa pagitan ng dalawa. Ang katanyagan ng Left-Eyed Heavenly Emperor ay lumitaw lamang sa Kang Ocean sa loob ng ilang taon, kaya maliit na bahagi lamang ng mga tao sa nanlinsi ang nakakaalam ng titulo. Hindi alam ng marami sa paligid ng Tianfeng Great Island Zone ang tungkol dito, maliban sa ilang ahensya ng impormasyon. Zhao Feng, hindi ka pipilitin ng 10,000 Sacred Clan na manatili, ngunit anuman ang magagawa mo sa hinaharap, minsan ka nang naging miyembro dito.
Bumantong hininga sa hangin ang Emperor projection ng Old Monster Shoe. Ang Old Monster Shoe ay dating isang peak emperor ng 10,000 Sacred Clan, ngunit nabigo siyang makapasok sa Mystic Light Realm at malapit na siyang matapos. Ang gusto niyang iparating ay umaasa siyang may utang na loob sa kanila si Zhao Fang. Sa potensyal ni Zhao Fang, ang kanyang hinaharap ay hindi nasusukat. Kung maabot ni Zhao Fang ang mas matataas na antas sa hinaharap, umaasa si Old Monster Shoe na si Zhao Fang ang bahala sa 10,000 Sacred Clan. Spatial Movement. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay biglang kuminang ng isang alon ng tubig habang nakalok ito sa isang partikular na bawal na lugar sa 10,000 Sacred Clan. Sa ipinagbabawal na lugar ay nakaupo ang isang matanda, na biglang nakakita ng isang maliit na bote ng jade sa harap niya. Ang matandang figure na ito ay Old Monster Shoe ng 10,000 Sacred Clan. Natural niyang hinawakan ang maliit na bote ng jade at nakita niya ang isang kalahating nagyelo, maraming kulay na pulot sa loob nito. Maaabot mo ang katapusan ng iyong habang buhay maliban kung magtagumpay ka sa Mystic Light Realm. Ibinibigay ko sa iyo itong 100 Origin Sacred Honey dahil minsan akong naging miyembro ng clan na ito. Isang mahinang boses ang narinig sa tabi ng tainga ni Old Monster Shoe. 100 Origin Sacred Honey. Biglang nanginig ang katawan ng Old Monster Shoe habang siya ay napuno ng saya. Siyempre, hindi lang ito dahil minsan akong naging miyembro ng clan. Kapag nakalusot ka, papayagan mo akong bigyan ka ng 3 gawain sa hinaharap. Muling tumunog ang boses ni Zhao Fang. Walang problema. Kung makakalusot ako, paano kung gagawa ako ng 10 o kahit 30 gawain para sa iyo sa hinaharap? Pinigilan ng Old Monster Shoe ang pananabik sa kanyang puso. Nang hindi man lang nahulaan, alam niya na ang 100 Origin Sacred Honey ay talagang nagmula sa Divine Illusion Dimension. Halos walang pagkakataon na mabuo ang gayong pulot sa kapaligiran ng sona ng kontinente. Ayos lang basta't tuparin mo ang pangakong ito sa iyong puso. Ang boses ni Zhao Fang ay nawala sa tenga ni Old Monster Shoe. Kapag naabot ng isa ang antas ni Zhao Fang o Old Monster Shoe, anumang pangako ay magkakaroon ng parehong epekto tulad ng isang heart demon kung ito ay masira. Higit pa rito, ginawa ng Old Monster Shoe ang pangakong ito noong malapit na siyang magwakas ng kanyang buhay. Sa himpapawid sa itaas ng 10,000 Sacred Clan, tumaas ng pataas ang figure ni Zhao Fang, at nagpaalam siya sa mga mula sa 10,000 Sacred Clan. Mula sa sandaling ito, opisyal na siyang nagbitiw sa 10,000 Sacred Clan. Dagdag pa sa katotohanang kinuha niya ang katawan na ito, ang pagtugis ng iba pang puwersa ay hindi susunod sa 10,000 Sacred Clan. Sa kabilang panig, sina Duke Nanfeng at Tai Lit Ian ay hindi maiwasang bahagyang umasa. Saan kaya pupunta si Zhao Fang pagkatapos umalis sa 10,000 Sacred Clan? Si Duke Nanfeng ay puno ng ngiti at magsasalita pa lang. Isang maliwanag na pulang nagliliyab na figure ang biglang sumulpot at dumating sa harap ni Zhao Fang. Zhao Fang, makinig ka. Huminga ng malalim si Tai Lit Ian at nagsalita sa harap ni Duke Nanfeng. King of Gods, Kabanata 882. Direksyon ni Zhao Fang. Zhao Fang, makinig ka. Mabilis na sabi ni Tai Lit Ian, dahilan para mapahinto si Duke Nanfeng. Bagamat bahagyang nalungkot ang huli, hindi niya ito ipinakita. Kilala ni Duke Nanfeng ang emperor na ito mula sa Tai family. Ang Tai family ay nakabase sa hilagang kanlurang rehiyon ng Great Gun Lord Dynasty, at sila ang pangunahing puwersa na nagtanggol laban sa Dark Moon Lord Dynasty. Ang pamilya ay pinuri kahit ng Sacred Emperor. Maaari ba akong magtanong kung ano ang iyong sasabihin? Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang habang sinisiyasat niya si Tai Lit Ian. Bago ito, nakatutok siya sa pagpasok sa Void God Realm, kaya hindi niya masyadong pinansin si Tai Lit Ian. Hindi inaasahan ni Zhao Fang na siya ay napakapasensya na naghihintay pa rin siya sa kanya sa paligid ng 10,000 Sacred Clan. Zhao Fang, o kung sino ka man talaga, ang pinagmulan ng bloodline na mayroon ka ay nagmula sa Tai family, at nabubuhay din ang iyong ina. Ang Tai bloodline na ito ay hindi mapuputol. Sabi ni Tai Lit Ian sa matapat na tono. Bloodline ng Tai family. Inay. Nang marinig iyon, si Duke Nanfeng ay napuno ng pagkabigla. Ang lahat ay nagiging mas komplikado.
Noong una ay naisip niya na si Zhao Feng ay nabuhay muli sa pamamagitan ng pagkuha sa katawan na ito, na totoo. Gayunpaman, ang bloodline sa katawan na ito ay hindi simple. Ang Tai family ay isa sa pinakamakapangyarihan kahit na sa 8 big families, at kahit na ang Great Gun Imperials ay kailangang bigyan sila ng mukha. Ang bloodline at battle power ng mga mula sa Tai family ay parehong kabilang sa nangungunang sa 8 big families, at ayon sa alam ni Duke Nanfeng, ang Tai family ay sobrang mahigpit sa kanilang bloodline. Sa mga normal na sitwasyon, kung may ibang bloodline, sila ay mapaparusahan. Emperor Zhao, isipin mo na lang ito bilang hiling ni Fenger noong nabubuhay pa siya. Palagi niyang iniisip na namatay na ang kanyang mga magulang. Yumuko si Lolo Zhao at sinabi sa nanginginig na tono. Napatingin si Zhao Feng kay Tai Lit Ian. Gusto mo bang sumali ako sa Tai family? Tama iyan. Tuwang-tuwa si Tai Lit Ian. Iyon talaga ang gusto niya. Zhao Feng, nasaktan mo ang Nine Darkness Palace at isang grupo ng iba pang superpower. Hindi ka mapoprotektahan ng mga normal na puwersa, ngunit kung sasali ka sa Tai family, hindi maraming puwersa ang maglalakas loob na hawakan ka. Kumpiyansa ang boses ni Tai Lit Ian. Ang Tai family ay kilala sa Great Gun Lord Dynasty sa pagiging napakalakas, at sila ay maihahambing sa pinakamataas na kapangyarihan na may 3 bituin. Hindi sila natakot na lumaban man lang sa isang 4-star power. Kung si Zhao Feng ay sumali sa Tai family, talagang mapoprotektahan siya. Salamat sa iyong mabuting kalooban, ngunit alam ko na kung saan ako patungo, kaya hindi ako maaaring sumali sa Tai family. Bahagyang umiling si Zhao Feng nang walang pag-aalinlangan. Bumalik sa True Martial Sacred Land, sinabi ni Zhao Feng sa kanyang master na si Duan Mo Qing at Zhao Yufei na pupunta siya sa Duan Mo family pagkatapos makumpirma kung patay o buhay ang kanyang kasintahang si Liu Qingxuan. Si Duan Mo Qing, ang Purple Saint Partial Spirit, at si Zhao Yufei ay lahat ay gustong buhayin ang Duan Mo family, at si Zhao Feng ay nagplanong tulungan sila. Pagkatapos ng lahat, ang Purple Saint Partial Spirit at Duan Mo Qing ay nakatulong ng malaki kay Zhao Feng sa nakaraan. Ikaw. Si Tai Lit Ian ay labis na nadismaya at nalungkot, ngunit wala siyang magawa kay Zhao Feng o Duke Nanfeng. Parehong nagulat sina Tai Lit Ian at Duke Nanfeng. Alam na ba talaga ni Zhao Feng kung saan siya patungo? Naisip ni Duke Nanfeng sa kanyang sarili na tiyak na malalaman niya ang lahat tungkol sa pagkakakilanlan ng Left-Eyed Heavenly Emperor. Kahit na ang Kang Ocean ay medyo malayo sa Lord Dynasty, tiyak na may ilang ahensya ng impormasyon na makakaalam tungkol sa Left-Eyed Heavenly Emperor. Ako ay humihingi ng paumanhin. Tumigil sandali si Zhao Feng na may simpatiya. Hindi ako ang orihinal na Zhao Feng, kaya lahat ng relasyon mula sa nakaraan ay mapuputol dito. Ang buong dahilan kung bakit niya ginawa ang sa aking pangalan na pananalita ay upang panasan ang lahat mula sa orihinal na Zhao Feng. Paputol ng kurbata. Habang pinapanood sina Zhao Feng at Duke Nanfeng na umalis, umiling si Tai Lit Ian at ngumiti habang bumubulong. Zhao Feng, napakasimple ng iniisip mo. Ang mga pamilya ng Continent Zone ay lubhang mahigpit sa kanilang mga bloodline. Sa tingin mo talaga hahayaan ng Tai family na ang pinakamatibay nilang bloodline ay umikot ng hindi napigilan? Sa katunayan, masyadong simple ang iniisip ni Zhao Feng tungkol sa sitwasyong ito. Ang bawat pamilya sa Lord Dynasty, kabilang ang 8 big families at ang mga imperial, ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanilang mga bloodline. Whoosh! Sina Zhao Feng at Duke Nanfeng ay lumipad ng magkatabi habang sila ay umalis sa 10,000 Sacred Clan. Bago sila umalis, tahimik na ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang arm guard at nag-iwan ng special mark malapit sa 10,000 Sacred Clan. Dahil mayroon siyang Misty Spatial World, si Zhao Feng ay makakarating kaagad dito sa hinaharap kung siya ay sapat na malakas. Zhao Feng, maaari mo bang tulungan akong alagaan ang Cloud Silkworm Saint Butterfly? Si Duke Nanfeng ay puno ng mga ngiti. Kanina, nakatanggap si Zhao Feng ng mensahe mula kay Duke Nanfeng at pumayag na pumunta sa kanyang palasyo. Kalahating buwan ang nakalipas, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay sa wakas ay nakabawi sa ilalim ng malawakang paggamit ng mga mapagkukunan. Si Duke Nanfeng ay naiinip na at gagamitin ang bahagi ng Cloud Silkworm Saint Butterfly's origin pollen para tulungan siyang makapasok sa Mystic Light Realm.
Ang origin pollen ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ay katulad ng 100 origin sacred honey dahil napakabisa nito sa pagpapahintulot sa kaluluwa at katawan ng isang tao na maging isa. Ang pollen na ito ay napakahirap ding makuha. Bawat Cloud Silkworm Saint Butterfly ay magagawa lamang ito ng isang beses o 2 beses sa kanilang buhay. Wala lang. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit binigyang halaga ni Duke Nanfeng ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay isa sa 10,000 ancient races, at mayroon itong natatanging mga kakayahan sa pagsuporta. Ang Cloud Saint Silk na bumaril mula sa bibig nito ay isa sa mga pinakamahusay na materyales sa paggawa ng baluti. Ang Cloud Silk robes na nakuha ni Nan Gongsheng sa Divine Illusion Dimension ay ginawa mula sa materyal na ito. Zhao Feng, may kailangan akong sabihin sa iyo. Sabi ni Duke Nanfeng habang pabalik. Duke, magsalita ka. Nagulat si Zhao Feng. Marami kang napatay na hari at emperor ng Earth Spirit Hall. Bilang isang 3-star power, mayroon silang Mystic Light Realm Sacred Lords, at hindi ka nila madaling pakakawalan. Babala ni Duke Nanfeng sa isang solemn na tono. Ang 3-star powers ay napakalakas kahit sa Lord Dynasty, at maaari nilang maapektuhan ang kapalaran ng isang malaking lugar. Pagkatapos ng lahat, napakakaunting mga puwersang 4 na bituin. Ni hindi man lang nila binibilang ang bilang ng mga daliri sa isang kamay. Naiintindihan ko, bahagyang nanginginig ang puso ni Zhao Feng, ngunit handa siya para dito. Alam ni Zhao Feng kung gaano kalakas ang isang 3-star power dahil nanatili siya sa True Mystic Sacred Clan noon. Gayunpaman, gaano man siya kalakas, si Zhao Feng ay nasa Void God Realm lamang. Ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay karaniwang nasa hiwalay, at sa pangkalahatan ay hindi sila masyadong interesado sa nangyari sa mundo. Gayunpaman, sa tuwing ang isang Mystic Light Realm Sacred Lord ay nakikialam sa isang bagay, ginagawa nila ito sa isang makapangyarihang paraan. Para sa mga puwersang may 3 bituin, ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay haharapin lamang ang mga problema na hindi kayang gawin ng Peak Emperor. Noong araw, ang Wind Lightning Emperor at ang Pirate Emperor ay parehong namatay dahil sa pagtugis sa Mystic Light Realm Sacred Lords. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Ang Wind Lightning Emperor ay isang Peak Emperor, at sikat siya sa pagiging pinakamabilis na Emperor. Ang Pirate Emperor ay kilala bilang isang Mechanism Master na nakahanap ng Heaven's Legacy City, at siya ay napakayaman. Ang dalawang Emperor na ito ay parehong alamat ng isang panahon, ngunit pinatay pa rin sila ng mga Mystic Light Realm Sacred Lords. Mula dito, makikita ng isang tao na ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay walang kapantay sa mundo. Maging ang mga demigod ay nasa Mystic Light Realm lamang. Mas malapit lang sila sa kaharian ng mga Diyos kaysa sa mga karaniwang Sacred Lord. Ngunit maaari kang mag-relax hanggat manatili ka sa aking palasyo dahil kahit na ang normal na 3-star na puwersa ay hindi mangangahas na guluhin ka doon. Nakangiting sabi ni Duke Nanfeng. Siya ay may marangal na katayuan, at kamag-anak siya sa mga imperial ng Great Gunlord Dynasty. Higit pa rito, si Duke Nanfeng mismo ay napakalakas, at nakagawa na siya ng kalahating hakbang patungo sa Mystic Light Realm. Sa pagkakataong ito, gagamitin ni Duke Nanfeng ang origin pollen ng Cloud Silkworm Saint Butterfly para subukang magtagumpay sa Mystic Light Realm, at kailangan niya si Zhao Feng na alagaan ang mahinang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Pagkatapos ay mananatili ako sa Duke's Palace sandali. Nagpa siya si Zhao Feng. Ang pagpunta kaagad sa Duanmo family ay hindi ang pinakamahusay na pagpipilian. Nabalitaan ni Zhao Feng ang tungkol sa nangyayari sa pamilya Duanmo. Ito ay isa sa mga pamilya na pababa ng bundok, at kung sila ay bumagsak ng isang hakbang pa, ang Duanmo family ay maaaring hindi kasama sa pagiging isa sa 8 big families. Natakot si Zhao Feng na ang pagsali sa Duanmo family ngayon ay magdadala lamang ng panganib sa kanila. Makalipas ang isang oras, nakarating sina Zhao Feng at Duke Nanfeng sa Duke's Palace. Pagbati, Duke. Nagbatiyan ang dalawa habang magkasabay na naglalakad. Nakasanayan na ito ni Zhao Feng. Dinagtagal, dinala ni Duke Nanfeng si Zhao Feng sa isang nakatagong secret hall at naglabas ng isang transparent na bote.
Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay parang isang piraso ng jade na tahimik na nakalagay sa bote. Ang aura nito ay napakahina, at paminsan-minsan ay ikinakaway nito ang kalahating transparent na mga pakpak habang ito ay natutulog. Siniyasat ito ni Zhao Feng at nakita na ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay napakahina, mas mababa lang sa huling pagkakataon. Meow meow. Kinawayan ni Zhao Feng ang kanyang arm guard, at isang maliit na kulay pilak na kulay abo na pusa ang lumitaw sa tabi ng bote. Meow. Ding. Ding. Ikanaway ng maliit na paws ang magnanakaw ang mga paa nito patungo sa bote. Ho. Pa. Bahagyang nang inag ang mabilog na Cloud Silkworm Saint Butterfly nang imulat nito ang berdeng mga mata. Ang nakakatakot na aura ng sinaunang panahon ay lumitaw, at ginawa nito ang mga bloodline ng hindi mabilang na mga nilalang sa loob ng 100 milya. Kahit si Zhao Feng ay nakaramdam ng pressure. Kapag ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay nakarecover sa kanyang peak, ang battle power nito ay magiging napakalapit sa Mystic Light Realm. Masasabing ang Cloud Silkworm Saint Butterfly na ito ay ang kaliwa at kanang braso ni Duke Nanfeng ng mag-isa. Hindi katakataka na gusto ni Duke Nanfeng na gumaling ito ng napakabilis. Sa sandaling si Duke Nanfeng ay naging Sacred Lord at nagkaroon ng Cloud Silkworm Saint Butterfly upang suportahan siya, ang kanyang lakas ay tataas ng ilang beses. Magkakaroon siya ng maraming kapangyarihan sa Great Gun Lord Dynasty. Kung ayos lang Duke, maaari mong ipaubaya sa akin ang Saint Butterfly sa ngayon. Sabi ni Zhao Feng. Sige. Binigyan ni Duke Nanfeng si Zhao Feng ng malalim na sulyap. Sa normal na mga pangyayari, hindi siya maglalakas loob na ibigay ang Cloud Silkworm Saint Butterfly sa ibang tao, ngunit ang kabataang ito ay exception. Siya ay tila may isang uri ng alindog na nagpapaniwala sa kanya ng iba. Salamat sa pagtitiwala sa akin. Bahagyang ngumiti si Zhao Feng habang inilalagay niya ang Cloud Silkworm Saint Butterfly at ang maliit na paws ang magnanakaw sa Misty Spatial World. Ibinigay ni Zhao Feng ang gawain ng pagpapagaling at pag-aalaga sa Cloud Silkworm Saint Butterfly sa maliit na paws ang magnanakaw. Nang maglaon sa araw na iyon, sa isang palasyo sa ilalim ng lupa kung saan si Duke Nanfeng ay nag-iisa. Sa pag-uulat sa aking Panginoon, nakahanap kami ng balita tungkol sa Left-Eyed Heavenly Emperor ng Kang Ocean. Isang haring nababalutan ng itim na kalahating nakaluhod sa lupa. Puno ng pagkabigla ang mga mata niya, at kakaiba ang tono niya. King of Gods, Kabanata 883. Kasikatan ng Left-Eyed Heavenly Emperor. Sa malayo, sa mga gitnang rehiyon ng kontinente, ang Great Gun Imperials ay napapaligiran ng mga mag-agarang gusali at ang Providence ng Lord Dynasty. Sa isang gilid na bulwagan sa loob ng isang palasyo. Seng. Shua. Mabilis na sumugod sa gilid ng bulwagan ang isang napakalaki na kabataang may makapal na kilay. Luozon, ano pang balita ang mayroon? Ang ikawalong prinsipe ay nakaupo, at ang pag-alon ng True Yuan na nagmumula sa kanya ay umabot sa antas ng isang Pick-tier King. 2 buwan na ang nakalipas mula nang matapos ang Divine Illusion Dimension. Sa Exiyang Palace, ang kombinasyon ng tatlong prinsipe ay nakakuha ng maraming kayamanan. Isa rin sila sa pinakamalaking nanalo. 8th Prince, ang Imperial Skynet ay nakatanggap ng balita na ang Black Destruction Serpent Dragon ay talagang nakapasok sa Continent Zone, ngunit ang mga demigod mula sa Grand Imperial Hall at Sky Suspension Palace ay nagtutulungan upang subukang i-seal ito. Sabi ni Luozun. Ang balitang ito ay magdudulot ng kaguluhan kung malalaman ito ng labas ng mundo. Kung bumagsak ang langit, hahawakan ito ng matataas. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa Black Destruction Serpent Dragon. Kumusta ang purple-haired demonic duo? Ang ikawalong prinsipe ay may kalmadong ekspresyon. Ang Black Serpent Dragon at demigods ay napakalayo para sa kanya ngayon. Siya ay hindi mapalagay sa paligid at matatakot sa Black Serpent Dragon sa Exiyang Palace, ngunit may mga eksperto sa Continent Zone na mag-aalaga sa Black Serpent Dragon. Sa kabilang banda, ang purple-haired demonic duo ang pinakamalaking nanalo sa Exiyang Palace, at mas malapit sila sa kanyang level. Nalaman namin ang ilang balita tungkol sa purple-haired demonic duo. Huminga ng malalim si Luozun. Hindi lang siya ang kanang kamay ng 8th Prince, matalik din silang magkaibigan. Oh,
Nagpakita ng interes ang 8th Prince. Ang purple-haired demonic duo ay napakalakas, at si Zhao Feng sa partikular ay napakamisteryoso. Maging ang 8th Prince ay hindi niya makita. Una, sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay parehong nagmula sa isang 3-star power mula sa True Martial Sacred Land ng Kang Ocean, ang Mystic True Sacred Clan. Tumigil sandali si Luo Zun. Kang Ocean. True Martial Sacred Land. Nagsalubong ang kilay ng 8th Prince. Ang Great Gun Imperials ay may mas kaunting kontrol sa mga ganitong uri ng teritoryo kaysa sa nakaraan. Sa ngayon, ang pinakamalaking inaalala ng Great Gun Imperial ay ang Dark Moon Lord Dynasty sa Hilagang Kanlurang Rehiyon. Hindi pa rin nila nagawang harapin ang mga ito. Bilang karagdagan, ang anumang kapangyarihang may 3 bituin sa mundo ay hindi madaling masaktan. Si Nan Gongsheng ay ang pinunong disipulo ng Mystic True Sacred Clan, at si Zhao Feng ay disipulo ni Duanmo Qing mula sa Duanmo family. Patuloy ni Luo Zun. Walang dapat ipagtaka iyon. Naiintindihan na ang dalawang iyon ay mga disipulo ng mga emperor. Sabi ng ika-8 prinsipe. Hindi. Mabilis na umiling si Luo Zun. Ang mahalaga ay si Zhao Feng ay isang taong kilala bilang ang Left-Eyed Heavenly Emperor. Siya ay sikat sa buong Kang Ocean, ngunit ang kanyang katanyagan ay hindi pa lumaganap sa Continent Zone. Gayunpaman, mayroon siyang pangunahing kaaway na pinaniniwalaan kung alam ng 8th Prince, ang Emperor of Death. Ang Emperor of Death. Nag-iba ang ekspresyon ng 8th Prince habang nag-iisip siya ng isang bagay, na para bang naaalala ang ilang mga himalang ginawa ng Emperor of Death. Ang Emperor of Death na may Eye of Death. Minsang inatake niya ang Continent Zone ilang libong taon na ang nakalilipas at lumikha ng isang bagyo ng dugo. Maraming emperor, kabilang ang pinakamataas na emperor, ang natalo niya. Nagsimulang maging solemn na ang ekspresyon ng 8th Prince. Sa mga normal na sitwasyon, ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay hindi karaniwang lumalabas. May isip kung gaano kabanggas ang Emperor of Death noon. Ang ganitong pag-iral ay ang pangunahing kaaway nitong Left-Eyed Heavenly Emperor, si Zhao Feng. Hindi maisip ng ika-8 prinsipe na ang kabataang ito ay nagtago ng napakalalim. Ang Emperor of Death ay pinatay ng Left-Eyed Heavenly Emperor. Dagdag ni Luo Zun. Huminga ng malamig ang ika-8 prinsipe. Hindi ba't nangangahulugan iyon na ang Left-Eyed Heavenly Emperor sa kanyang tuktok ay walang kapantay sa ibaba ng Mystic Light Realm at may posibilidad pa na magbanta sa mga Sacred Lords? Kaya ganoon kalakas ang kalaban natin. Mukhang hindi sapat ang kapangyarihan natin ngayon para banta ang purple-haired demonic duo. Napabuntong hininga ang ika-8 prinsipe pagkaraan ng ilang sandali. Ang Peak Emperors ay nakatayo sa tuktok sa Lord Dynasty. Ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay hindi pinahintulutang kumilos ng napakadali dahil maaabala nito ang balanse. Bumalik sa Tianfeng Great Island Zone, sa underground na palasyo ng Duke's Palace. Ang panahon ng Emperor of Death ay tinapos ng Left-Eyed Heavenly Emperor. Zhao Feng, mukhang hindi simple ang iyong kasaysayan. Nagpakawala ng mahabang hininga si Duke Nanfeng habang napuno ng gulat ang kanyang mukha. Medyo alam ni Duke Nanfeng ang tungkol sa Emperor of Death. Hindi pa siya isinilang sa panahong iyon, ngunit narinig niya ang ilan sa mga matatanda na nag-uusap tungkol sa kanya. Nagsimulang mag-isip si Duke Nanfeng at biglang may naalala. Tama, hindi ba may isa pang malakas na bloodline sa mata na lumitaw sa tabi ng Emperor of Death ilang libong taon na ang nakalilipas? Tanong ni Duke Nanfeng. Sumasagot sa aking Panginoon. Magalang na sabi ng haring nakaitim. Ang isa pa ay ang mata ni Samsara. Tama, ang Eye of Samsara. Noong sinalakay ng Emperor of Death ang Continent Zone, itinaas nito ang interes ng Eye of Samsara's owner, ngunit sa huli, ang Emperor of Death ay umatras pabalik sa Kang Ocean. Naalala ni Duke Nanfeng ang bahagi ng alamat. Masasabing ito ay salungatan sa pagitan ng Eye of Samsara at ng Eye of Death. Walang nakakaalam kung ano ang huling nangyari, ngunit mula noon, ang Emperor of Death ay umatras pabalik sa Kang Ocean at hindi na muling nagpakita sa Continent Zone. Naging misteryo pa rin kung nasa Continent Zone pa ba ang Eye of Samsara o wala. Left-Eyed Heavenly Emperor. Hindi napigilan ni Duke Nanfeng na bamulong. Ang Eye bloodline ni Zhao Feng ay napakalakas din at misteryoso.
Kung kaya niyang talunin ang Emperor of Death at ang Eye of Death, maaari rin ba siyang maging inapo ng isa sa mga God's Eye? Ang 8 Great God Eyes ay ang rurok ng Eye Bloodlines, at sila ay kilala bilang ang dakilang Ancestor Eyes. Ang sinumang inapo ng 8 Great God Eyes ay magkakaroon ng napakalakas na Eye Bloodline. Hindi maiwasan ni Duke Nanfeng na umasa sa hinaharap. Ang pag-iral ba ni Zhao Feng ay magtataas ng interes ng Eye of Samsara's owner at muling ipapakita ang huli. Kinabukasan, sa loob ng isang eleganteng silid sa Duke's Palace. Brother Zhao, hindi mo ako hinanap para maglaro kahit na nandito ka sa Duke's Palace. Isang magandang babae ang nagpout at hinayla ang manggas ni Zhao Feng. Umupo si Zhao Feng at hindi maiwasang umiling sa mapait na ngiti habang nakatingin kay Prinsesa Yuking sa harapan niya. Hinangaan ni Prinsesa Yuking at bahagyang nagkaroon ng damdamin para sa misteryosong hayop na tamer na ito. Brother Zhao, ano ang nangyari sa Divine Illusion Dimension? Hindi man lang ako pinapasok ng tatay ko at maglaro. Nako, nabalitaan ko na pinabayaan ka ng aking ama na alagaan ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Bihira lang makita si tatay na nagtitiwala ng sobra sa isang tao. Patuloy na nagdaldal si Prinsesa Yuking. Isang boses ang lumitaw nang wala sa oras sa sandaling ito. Yuking, huwag kang bastos. Si Duke Nanfeng ay lumitaw sa tabi ng isang surge ng makapangyarihang puwersa at providence. Napatalon si Prinsesa Yuking sa takot. Mahal na mahal siya ng kanyang ama at bihira siyang makausap sa ganoong tono. Zhao Feng, maliit pa lang na bata si Yuking. Sana hindi kanya ginulo. Bahagyang ngumiti si Duke Nanfeng, ngunit pinagpapawisan siya sa kanyang isipan. Iniisip kung paano pinatay ni Zhao Feng ang makapangyarihang Emperor of Death, mas magalang at mas maingat siya sa kabataang ito. Masigla lang si Yuking, hindi niya kailangang sisihin. Ngumiti si Zhao Feng. Pakiramdam niya ay medyo iba ang pakikitungo sa kanya ni Duke Nanfeng kumpara sa dati. Zhao Feng, papasok ako sa isang buhay at kamatayang pag-iisa upang subukang makapasok sa Mystic Light Realm. Sana ay mapangalagaan mo ang Cloud Silkworm Saint Butterfly sa susunod na 2 buwan at tulungan mo ang palasyo kung may anumang panganib. Sabi ni Duke Nanfeng sa tame time na tono. Sa totoo lang, inimbitahan din ni Duke Nanfeng ang ilan pang mga emperor dahil alam niyang mag-iisa siya. Mayroon pang ang pinakamataas na emperor sa grupo, at lahat sila ay mapagkakatiwalaan. Ngunit umaasa si Duke Nanfeng na anyayahan din si Zhao Feng dahil bigla niyang naalala ang kanyang pagkakakilanlan ng Left-Eyed Heavenly Emperor. Dahil nananatili ako sa palasyo, maliwanag na magkakaroon ako ng ilang mga responsibilidad. Tumanggo si Zhao Feng. Ang mga normal na puwersa ay hindi maglalakas loob na salakayin siya kung mananatili siya sa Duke's Palace. Sa isang tiyak na antas, masasabing siya ay may proteksyon ng Duke's Palace, kaya walang masama kung tumulong siya bilang kapalit. Pagkatapos ay ipinakilala ni Duke Nanfeng si Zhao Feng sa ilan sa iba pang mga emperor sa loob ng palasyo, ngunit dahil hindi alam ng mga emperador na ito ang kasaysayan ni Zhao Feng, hindi talaga nila ito isinasapuso. Yuking, alam kong gusto mo si Zhao Feng, ngunit hindi kayo maaaring magkasama. Sabi ni Duke Nanfeng sa isang mahigpit na tono. Umiyak si Prinsesa Yuking at pumunta upang sabihin sa kanyang ina, ngunit nakatanggap siya ng parehong sagot. Karaniwan na para sa kanya na makaakit ng damdamin at humanga sa iba sa edad na ito. Makalipas ang ilang araw, ginawa ni Duke Nanfeng ang lahat ng kanyang paghahanda at malapit nang pumasok sa buhay at kamatayang pag-iisa. Napansin ni Zhao Feng na ang Duke's Palace ay tumigil sa pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo, at sila ay napakaseryoso. Tila, si Prinsesa Yuking ay nakakulong, at mapayapang magagawa ni Zhao Feng ang gusto niya. Shua! Ang kamalayan ni Zhao Feng ay pumasok sa Misty Spatial World. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay maayos na inayos ang lahat sa Misty Spatial World, at karamihan sa mga kayamanan mula sa Divine Illusion Dimension ay itinanam dito. Unang pumunta si Zhao Feng upang tingnan ang 5 Poison Distinct Bees. Sa nakalipas na 2 buwan, ang 5 Poison Distinct Bees na ito ay lalong lumalakas dahil sa maraming bilang ng mga bulaklak. Sa 5 Poison Distinct Bees na inalipin ni Zhao Feng, 3 sa kanila ay Bee Kings, at 100 ay mga elite na bubuyog. Ang natitirang 100 ay nasa mga huling yugto ng Great Origin Core Realm. Ngayon,
Isa sa mga Vikings ang naging B-Emperor. Ang natitirang mga elite na bubuyog ay lahat ay maihahambing sa kalahating hakbang na kings, at medyo higit sa 100 ng naging Vikings. Kailangang malaman ng isa na ang 5 poison distinct bees ay may kakayahan din na patayin ang mga mas malakas kaysa sa kanilang sarili sa pamamagitan ng isang espesyal na pag-atake ng pagpapakamatay. Ang pagpapakamatay na pag-atake ng isang Viking ay malamang na mapapatay ang isang emperor. Tulad ng para sa mga normal na bubuyog, kalahati sa kanila ay naging mga piling makamandag na bubuyog. Napakagaling! Lahat ng mga bubuyog ay magiging mga elite sa loob ng kalahating taon, at magkakaroon din ng mas maraming Vikings at emperors. Si Zhao Feng ay labis na nasisiyahan. Ito ay dahil siya ay may malaking halaga ng mga mapagkukunan kung kaya't nagawa niyang itaas ang lakas ng makamandag na mga bubuyog sa loob ng maikling panahon. Kung payag siya, maaaring lumikha si Zhao Feng ng isang buong puwersa na pagmamay-ari ng kanyang sarili. Ang lahat ay nakasalalay sa kung handa ba siyang mamuhunan ng oras at mga mapagkukunan. Pagkatapos bumalik mula sa Divine Illusion Dimension, maaaring mapabuti ni Zhao Feng ang napakaraming posibleng aspeto. King of Gods, Kabanata 884. Pagbawi ng lakas. Sa loob ng Misty Spatial World, pinuntahan ni Zhao Feng ang Cloud Silkworm Saint Butterfly pagkatapos matiyak na okay ang 5 poison distinct bees. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay karaniwang kasing laki ng hinlalaki kapag wala sa combat mode. Mas maliit pa ito kaysa sa maliit na pasang magnanakaw, katulad ng 5 poison distinct bees. Gayunpaman, hindi nang ahas si Zhao Feng na maliitin ito. Nang makabawi ito sa pinakamataas na lakas nito, sapat na ang battle power at supportive na kakayahan ng Cloud Silkworm Saint Butterfly para magulo pa ang Mystic Light Realm Sacred Lords. Sa sandaling ito, ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay kakapasok lamang sa Misty Spatial World at napakahina, ngunit ito ay nasa mabuting pakikitungo sa maliit na pasang magnanakaw. Ang maliit na pasang magnanakaw ay tila may kakaibang kakayahan na nagbigay daan dito na makalapit at makipag-usap sa karamihan ng mga species, kabilang ang mga may bloodline ng 10,000 ancient races. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay hindi naiiba. Paminsan-minsan ay idinilat nito ang berdeng mga mata at nakikipag-usap sa maliit na pasang magnanakaw. Si Zhao Feng ay may sariling mga plano kung paano makabawi ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang mga likido mula sa Ancient Dream Realm ay tila may napakagandang epekto sa mga may 10,000 ancient races bloodlines. Bukod doon, gagamit si Zhao Feng ng ilang iba pang makapangyarihang materyales na may kaugnayan sa buhay tulad ng pollen na nakolekta ng 5 poison distinct bees o ang pulot na ginawa nila, pati na rin ang ilang 100 origin fruit juice. Ayaw ni Zhao Feng na bigyan ito ng kahit anong 100 origin sacred honey. Kahit hindi pa niya nagagamit. Kung binigyan ko ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ng isang serving ng 100 origin sacred honey, maaaring maabot nito kaagad ang Mystic Light Realm. Sa oras na iyon, si Duke Nanfeng ay halos ganap nang mababawasan ang buong Lord Dynasty. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng, ngunit hindi niya ginawa iyon dahil una, iyon ay madaling lumampas sa halaga ng ibinibigay sa kanya ni Duke Nanfeng, at pangalawa, kamakailan lamang niya nakilala si Duke Nanfeng at hindi pa umabot sa yugto kung saan siya ay lubos na nagtiwala sa kanya. Ang sitwasyon ng Great Gun Lord Dynasty ay lubhang komplikado. Mahirap sabihin kung si Zhao Feng at Duke Nanfeng ay magiging magkaaway o magkaibigan sa hinaharap, kaya gusto lang ni Zhao Feng na panindigan ang kanyang pangako at gawing mas mabilis na mabawi ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang lakas nito. Hanggat nagawa ni Duke Nanfeng na makapasok sa Mystic Light Realm at magkaroon ng nakuhang Cloud Silkworm Saint Butterfly, tiyak na magkakaroon siya ng pwesto sa Great Gun Lord Dynasty. Makalipas ang isang oras, sa isang eleganteng silid ng Duke's Palace, binawi ni Zhao Feng ang kanyang kamalayan at nagsimulang maglinang ng tahimik. Dahil ang kanyang Sacred Lightning Body at Wind Lightning Technique ay nasira kamakailan, kailangan ni Zhao Feng na pagsamahin sila ng kaunti. Higit pa rito, ang Golden Kun Sacred Lightning Body at 5 Elemental Wind Lightning Technique ay naglalaman ng ilang disenteng diskarte sa labanan na hindi pa natutunan ni Zhao Feng. Ang pagtaas ng paglilinang at pisikal na puwersa ay ang pundasyon lamang. Upang mailabas ang tunay na potensyal ng isang tao, hindi rin nagkukulang ang mga diskarte sa lihim na labanan.
Matapos maabot ang ikalimang antas ng Golden Cone Sacred Lightning Body, matutunan ni Zhao Feng ang Sacred Lightning Force Punch, Ondayang Sacred Lightning Body, Sacred Lightning Protection, at iba't ibang kakayahan. Ang Sacred Lightning Force Punch ay isang nakakasakit na kasanayan na maaaring linangin kapag ang isa ay umabot sa ikaapat na antas ng Sacred Lightning Body. Gayunpaman, si Zhao Feng ay walang sapat na oras sa Divine Illusion Dimension, kaya wala siyang oras para matutunan ito. Ang Ondayang Sacred Lightning Body ay kapag ang Sacred Lightning Body ay sinanay sa isang tiyak na antas at nagkamit ng isang hindi namamatay na kalidad. Nangangailangan ito ng mga taon ng paglilinang at tumagal ng mahabang panahon upang linangin. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may katulad na hindi namamatay na kalidad, kaya maaari nitong baliwalain ang mga normal na pag-atake. Ang mga may malalakas na katawan na hindi namamatay ay karaniwang tinatakan dahil napakahirap na patayin sila ng direkta. Ayon sa alam ni Zhao Feng, kapag naabot niya ang ika-6 na antas ng Sacred Lightning Body, maaari na niyang simulan ang pag-aaral kung paano muling mabuhay mula sa dugo. Sa kasamaang palad, si Zhao Feng ay wala talagang pamamaraan para matuto tulad ng ginawa ng Demigod Kunyon. Ang Sacred Lightning Protection ay isang kasanayan sa proteksyon na nabuo sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng Wind Lightning Technique at ang Sacred Lightning Body. Ang depensa nito ay napakalakas, at ito ay lubhang nababanat laban sa lahat ng uri ng Yuan Qi. Tinansya ni Zhao Feng na, kung nagawa niyang linangin ang Sacred Lightning Protection, magagawa niyang baliwalain ang lahat ng pag-atake ng sinuman sa ibaba ng Mystic Light Realm, at kahit ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay hindi siya mapapatay sa loob ng maikling panahon. Lilinangin ko muna ang Sacred Lightning Force Punch at Sacred Lightning Protection para madagdagan ang opensa at depensa ko. Ang Ondayang Sacred Lightning Body ay hindi maaaring linangin kaagad. Nagpasya si Zhao Feng. Siyempre, bukod sa tatlong kasanayang iyon, marami pa, at nagpasya si Zhao Feng na tumuon sa mga diskarte sa labanan na nauugnay sa Sacred Lightning Body. Para sa Wind Lightning Technique, nilinang ni Zhao Feng ang Wind Lightning Inheritance sa isang napakataas na antas sa kanyang nakaraang buhay, kaya hindi na niya kailangang gumastos ng masyadong maraming oras sa mga kasanayan sa pakikipaglaban ng Wind Lightning. Sa isang kisap mata, lumipas ang karamihan sa isang buwan, at sa wakas ay nagawa ni Zhao Feng na linangin ang Sacred Lightning Force Punch at ang Sacred Lightning Protection Technique. Ang Sacred Lightning Protection ay medyo mas madali dahil ginamit nito ang kapangyarihan ng Wind Lightning upang bumuo ng isang malakas na hadlang ng kidlat. Weng! Isang sinaunang harang ng kidlat ang biglang lumawak sa paligid ng Zhao Feng na may isang kidlat at ugong ng kidlat. Ang hadlang na ito ay hindi nabuo mula sa normal na True Yuan. Sumanib ito sa nangingibabaw na puwersa ng Sacred Lightning Body, at maaari pa itong sumasalamin sa mga pag-atake. Malubhang masasaktan ang normal Void God Realms kung aatakehin nila ang Sacred Lightning Protection ni Zhao Feng at uubo ng dugo. Ang depensa ay napakalakas, ngunit hindi ito madaling gamitin. Si Zhao Feng ay natatakpan ng isang layer ng kidlat na tila isang materialized na layer ng armor na nagpoprotekta sa bawat anggulo. Pagkatapos ay nagsimulang magsanay si Zhao Feng ng Sacred Lightning Force Punch. Sa katotohanan, nakita na ni Zhao Feng ang batang demigod na gumamit ng kanyang bersyon ng diskarteng ito noon, at ginamit ito ng huli ng may napakalalim na layunin. Bagamat medyo malalim ang layunin ni Zhao Feng, may pagkakaiba pa rin sa pagitan niya at ng isang demigod. Sa makatuwid, ipinagpatuloy niya ang pagsasanay sa pamamaraang ito habang ipinapaikot niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique sa kanyang isipan. Sa kabutihang palad, ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay dalubhasa sa pagsusuri at pag-aaral. Si Zhao Feng ay kalmadong nag-cultivate sa Dux Palace, at ang kanyang 10,000 Divine Thoughts Technique ay nagpapahintulot sa kanya na mag-multitask. Si Zhao Feng ay gumugol ng isa pang buwan sa mga diskarte sa labanan. Pagkatapos ay nakatuon siya sa kanyang antas ng paglilinang at sa kanyang kaluluwa. Isang maitim na ulo ang lumutang malapit sa gilid ng kanyang Purple Soul Sea sa sukat ng kanyang kaliwang mata. Paminsan-minsan ay kumikinang ito ng mga tipak ng God Tribulation Lightning. Ang ulo ng God Tribulation na ito ay nakuha sa kanyang nakaraang buhay, at ngayong halos nakabawi na ang Emperor Intent ni Zhao Feng, maaari na niyang simulan muli ang Tribulation Lightning sa loob nito. Hindi alam,
Ang aura ng Tribulation Lightning sa loob ng ulo ay nagsisimula ng bumaba. Medyo na-absorb ko na ang Tribulation Lightning na nasa ulo. 50 hanggang 60% na lang ang natitira, at hindi ito magtatagal, naisip ni Zhao Fang. Ang ulo ng God Tribulation ay hindi magiging sapat kung gusto niyang ganap na maunawaan ang layunin ng at kontrolin ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Kailangan niyang tumuon sa pag-unawa habang sinusubukang maghanap ng iba pang mga bagay na naglalaman ng God Tribulation Lightning. Ang mga butil ng God Tribulation Lightning ay hinigop ng kanyang Soul Sea. Ginamit ni Zhao Fang ang bahagi ng kanyang 10,000 Divine Thoughts Technique para maabsorb ang God Tribulation Lightning at paikliin ang kanyang kaluluwa. Sa sandaling ito, hindi pa ganap na naabot ng kaluluwa ni Zhao Fang ang antas ng isang Emperor, kaya nasa likod ito ng antas ng kanyang Emperor Intent. Sa kabilang banda, ang kanyang Emperor Intent ay mabilis na nakabawi sa rurok ng kanyang nakaraang buhay sa pagpino ng God Tribulation Lightning. Ang bilis ng pagsipsip ko sa God Tribulation Lightning ay higit pa sa dati kong buhay. Hanggat bumabawi rin ang lakas ng aking kaluluwa, ang aking kabuuang lakas ay hihigit pa sa dati kong buhay. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Fang sa pag-asa, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang maraming kayamanan ng soul daw. Ang karamihan sa Soul Suppressing Stone ay napino na, at nang ganap na mabawi ang Emperor Intent ni Zhao Fang, ang kapangyarihan ng kaluluwa sa loob ng Soul Suppressing Stone ay mabilis na naubos. Siyempre, ang Soul Suppressing Stone mismo ay isang kayamanan pa rin na maaaring sugpuin ang makapangyarihang mga multo. Makalipas ang kalahating buwan, halos lahat ng mga kayamanan ng Soul daw na mayroon si Zhao Fang sa Misty Spatial World ay naubos na. Karamihan sa kanila ay hindi sapat na malakas, at ang lakas ng kaluluwa ni Zhao Fang ay halos hindi na nakabangon sa antas ng isang Emperor. Ang Purple Soul Sea sa sukat ng kanyang kaliwang mata ay 8 o 900 yarda ang haba. Bagamat hindi ito 1,000 yarda ang haba tulad noong nasa tuktok nito, ang pagkakaiba sa pagkakataong ito ay mas condensed at naka-absorb ng mas maraming God Tribulation Lightning. Ho! Nagpakawala ng mahabang hininga si Zhao Fang habang bumubulong. Nabawi ko na ang halos lahat ng lakas ko mula sa dati kong buhay. Sa sandaling ito, kahit na wala siya sa gitnang yugto ng Void God Realm tulad ng dati niyang buhay at medyo mahina rin ang kanyang kaluluwa, ang kanyang kabuuang lakas ay umabot sa parehong antas. Pagkatapos ng lahat, nilinang ni Zhao Fang ang Sacred Lightning Body at nagkaroon ng malakas na pisikal na katawan ngayon. Bagamat hindi kasing husay ng bloodline ng Mystic Ice Scaled Race ang pagtatanggol sa kanyang bloodline ng Blood Devil Sun, mas malakas ang opensa at pagsabog nito. Sa pangkalahatan, nabawi niya ang parehong antas ng lakas tulad ng Left-Eyed Heavenly Emperor sa kanyang peak. Hanggat hindi niya sinasaktan ang ilang mga ipinagbabawal na pag-iral, maaari siyang pumunta kung saan man niya naisin sa Panginoong Dinastiyang. Sa loob ng isang lihim na cultivation room sa isang eleganteng bahagi ng Docks Palace, ginugol ni Zhao Fang ang halos lahat ng kanyang oras sa Wind Lightning Technique at ginamit din ito para pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body. Basag. Sa isang tiyak na sandali, ang Wind Lightning Crystal Core sa kamay ni Zhao Fang ay naging abo. Ang king level na Crystal Core na nakuha niya sa Divine Illusion Dimension ay sa wakas ay natapos na. Bagamat ang asensya ng Wind Lightning sa Crystal Core na ito ay mas makapal kaysa sa Crystal Core ng isang Domain Level King, kailangan itong pinuhin, kaya isang bahagi lang nito ang naabsorb sa huli. Ang ekspresyon ni Zhao Fang ay katulad ng dati habang patuloy siyang naglilinang. Ang ika-7 antas ng Wind Lightning Technique ay ang Wood of Wind Lightning. Mayroon siyang malaking halaga ng Wood Elemental Treasures pati na rin ang ilang Dao of Lightning Treasures. Dagdag pa sa katotohanang nabawi niya ang kanyang Emperor Intent, ang bilis ng cultivation ni Zhao Fang ay napakabilis. Sa gabi ng isang tiyak na araw. Whoosh! 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 Lumitaw ang ilang palihim na figures sa labas ng Docks Palace. Hindi ko inasahan na si Zhao Fang ay isang taong pumalit sa ibang katawan o magkakaroon siya ng lakas labanan ng isang pinakamataas na Emperor. Nananatili siya sa Docks Palace ngayon. Bagamat malamang na manalo kami, hindi namin siya basta-basta aatake, kaya kailangan naming mag-isip ng isang plano. 4 na lalaki at isang babae ang makikita sa gabi. Lahat ng aura nila ay parang sumanib sa liwanag ng buwan.
Walang sino man ang makakadama sa kanila maliban kung sila ay naging napakalapit. Ang mga hari at emperor na nagbabantay sa Dukes Palace ay paminsan-minsan lamang na nag-scan sa lugar, ngunit wala silang nakita.